Boss, how is it in room 10 Ay, siyo nga. Merong isang witness na tumumbok na, so sinampahan na siya ng kaso, plus may witness na magpapatotoo na siya yon. Meanwhile, Ako yung witness na, sila ho talaga yun. Hi everyone! Dahil sa dami ng kaso na kinakaharap ngayon ni Norman Yenidoro ay natatakot na ito at mukhang hindi na niya gustong maulit ang pagkakahuli sa kanya. Sa video na ito ay panoorin natin ang kinakabahan at puno ng pangamba na si Norman Yenidoro. Panoorin natin ang video na ito. Nagumpisa ang video nang sabihin ng netizen ang kinaroroonan ni Norman Yenidoro at uhulihin na daw siya. Boss, how is it in room 10 Ay, siyo nga. Ito sirot di ka pa nalalaban. Sirot rihid mo yung mukha mo. Adeli ka rito. Dito ay kinabahan si Norman Yenidoro at hindi mapakali. Di ba? Dahil dito ay umalis muna siya upang ilak ang pinto at kinakabahan siya dahil baka mahuli na naman siya. Maya-maya ay bumalik na si Norman Yenidoro na puno ng pangamba. Ayun. Tanggap naman daw ni Norman Yenidoro na posible siyang mawaran pero hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pang-bail. Boss, may chance pa ba na ikaw ay mapapakulong nila? Maaaring magkaroon ako ng... hindi ko alam. Pero wala naman ako mabigat na kaso. So, bailable naman. Di mag-bail. Ganun lang yan. Mukhang gawa-gawa naman ang istorya ni Norman Yenidoro na may isang pamilya ng artista na magsasampa ng kaso laban sa kalaban ni Norman Yenidoro. Merong isang pamilya ng celebrity na ang alam ko kahapon, Wednesday lang kahapon lang nagsampa ng kaso sa kanila. Oo. Yun yung balita ko. Balita ko lang. So, hindi natin alam. Naku po, Diyos ko. At ang pinarating sa akin ng celebrity, ng family, here I come. Here I come. ng celebrity na sabi niya, Sir Francis, ikaw lang ang nagbigay ng lakas ng loob sa amin para gawin to. Sabi niya, parang ikaw lang ang naging inspirasyon namin. Dapat nang matuldukan ng kawalangyaan ng taong ito. Marami na tong winalangya Kami ang unang-unang winalangya nito. Parang gano'n ang nangyayari. Matindi yun. Parang buong family na celebrity. Yes. So, yun. At mukhang yung isa minor de edad pa. Para 17 yata, 17 years old. I don't know. Balita ko lang naman yun. May nagsabi lang. So, mukhang matindi. Sabi ko, paano ho yan ang tagal-tagal na hong nangyari yan. Sabi naman nila, kami nang bahala rito. So, yun. Maraming salamat. Are you lying then? Or are you lying now? Which one? Which way? Which is which? Sandwich. Binanata naman ni Norman Yenidoro ang peking abogado dahil nakakagamit pa siya ng cellphone. Oh, yun nga pala. Meron siyang access. Nakakapag-post si Susan, oo. Mukhang meron nga yatang cellphone dyan sa loob. Parang may special treatment yata kay Susan Yance,
Parang may special treatment. Ha? Mukhang may cellphone dyan ah. Oo, nakakapag-post pa daw eh. Oo. Ba? Oo, malalagay sa malaking kahihiyan. Kumbaga, enough na. Bagay, ayoko kumibo dahil may pinagsamahan. May sorpresa naman daw itong si Norman Enedoro pero isang linggo na ang nakakalipas ay wala pa din. Marami rin tayong surprises sa kanila. Pati doon sa mga, basta, may mga surprises din tayo. Oo, meron dito malalagay sa malaking kahihiyan. Oo, malalagay sa malaking kahihiyan. Kumbaga, enough na. Bagay, ayoko kumibo dahil may pinagsamahan. Pero sa tingin ko, nararapat na siyang ilagay sa malaking kahihiyan. Palagay ko, I need to speak. Di ba? Kailangan na natin magsabi. Ayun. Baka maraming magulat pag ako nagsalita na. Pero tsaka na. Di ba? Tawang-tawa naman ako dito dahil may witness daw itong si Norman Enedoro pero ang witness niya ay siya din pala. Merong isang witness na tumumbok na, so sinampahan na siya ng kaso, plus may witness na magpapatotoo na siya yon. At yung witness na yon malapit sa kanya, kumbaga talagang nakasama niya sa loob ng bahay. At pagtuturo sa kanya na, siya ho talaga yan, nandun ako nung kinreate niya yan. So marami magsasampa ng kaso sa kanya. Kasi kay food poison, Meanwhile, Ako yung witness na, sila ho talaga yun. Todas. Ako witness. Sasabihin ko, Judge, kilala ko ho yan. In fact, kasama ko ho yan. At nandun ako nung ginawa niya yung account na food poison. Di ba? Manidiwala si Judge. Totoo naman yun. Mukhang may talent naman si Norman Enedoro at pangarap niya ito noon pero nagong siya sa tawag ng tanghalan. lang rap, binulabog mo buong mundo sa angas mong nag-aapoy, dugong nananalaytay, kayo manggilahing Pinoy, ang presko mo, ang yabang mo, pero super astig mo, Francis Leo Marcos, labuyo pala ang anghang mo. Balik na rin man ng watawat, di siya magpapaawat, maghalo man ng balat sa tinalupan, magkera man hayop sa gubat. Rap. Yo. Diba? Tila sarili naman ni Norman Enedoro ang kanyang pinariringgan sa kanyang mga sinasabi. Matindi ang announcement ko dyan. No? Kung sino yung kasunod. Iyo. Oo, alam nyo ba, meron nang hindi nakakatulog. Tanong ng tanong sa abogado niya. Ano ba to, attorney? Ganito ba to? Ano ba to, attorney? Ganito ba to? Napagalitan na abogado. Daldal mo sabi ng abogado. Tigilan mo muna magdadaldal. Napagalitan. At yan po ang mga kalokohan ni Norman Enedoro. Sa totoo lang po ay kung hindi nang luloko itong si Norman Enedoro sa kanyang mga humanitarian ay bagay siya bilang isang komedyante. Likas sa kanyang pagkatao ang tila nakakatawa kahit hindi naman siya kalbo. Pero ang nakakalungkot lang dito ay sa halip na gamitin ni Norman Enedoro ang kanyang talento sa pagpapatawa ng mga tao ay nagagamit niya ito upang mang-scam ng mga OFW. Ingat lang po kayo mga kababayan dahil papalapit na po ang eleksyon. Dahil paniguradong tatakbo itong si Norman Enedoro at paniguradong ubos ang kaban ng bayan. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.